Nang makarating ako sa harap ng klase, hindi ko maipaliwanag ang kaba na bumalot sa akin. Ang pakiramdam ko'y parang sasabog ang dibdib ko. Hindi dahil sa takot na magkamali sa presentation, kundi dahil sa presensya ni Brian. Naroon siya sa tabi ko, nakatayo, confident, at tila walang bahid ng kaba, habang ako naman ay halos manginig sa bawat hakbang. "Relax lang, Ethan," bulong niya sa akin bago kami nagsimula. Ang boses niya ay malambing, at ang tingin niya sa akin ay parang may kakaibang init na nagpapalakas ng loob ko, kahit papaano. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong bumubulong sa akin, na may iba sa araw na ito. Isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Nagsimula si Brian sa unang bahagi ng aming presentation. Ang topic namin ay tungkol sa power of words, at ang bawat salitang binibitawan niya ay tila may bigat na bumabalot sa silid. Ang klase, na kadalasang maingay, ay tahimik ngayon, nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Hindi ko maiwasang mapangiti habang pinapanood siya. Ang paraan ng pagsasalita niya ay may kasamang kumpiyansa, na para bang siya ang hari ng mundo. Habang siya'y nagsasalita, naglalakbay ang isip ko. Naalala ko kung paano kami naging speech partners. Sa totoo lang, hindi ko siya kilala noon. Iba ang grupo ng barkada niya, at madalas ay tahimik lang ako sa klase. Pero nang magpa siya si Miss Reyes, na kami ang magka-partner, hindi ko akalaing magiging ganito ang epekto niya sa akin. Simula noong magsimula ang mga practice sessions namin, unti-unti akong nahulog sa kanya. Hindi ko alam kung paano o bakit, pero naramdaman ko na lang. "Ethan, ikaw naman," sabi ni Brian, sabay ng ngiti. Ang nangiti niya, araw-araw ko itong hinahangaan. Pero ngayon, ay parang mas matindi ang epekto nito sa akin. Parang may kung anong sinasabi ang mga mata niya na hindi ko maintindihan. Tumayo ako, sinubukang pigilan ang panginginig ng aking mga kamay, at nagsimula akong magsalita. Sa bawat salitang binibigkas ko, pilit kong itinatago ang kaba at ang gulo ng emosyon sa loob ko. Pero habang nagsasalita ako, napansin kong nakatingin si Brian sa akin. Hindi lang basta nakatingin. Para bang ako lang ang mundo niya sa sandaling iyon. Ang titig niya'y malalim, at may kung anong sinasabi na hindi mabigkas. Nang matapos ko ang bahagi ko, tumingin siya sa akin at ngumiti ulit. "Well done," sabi niya. Pero hindi pa tapos ang presentation. May final part pa, at sinabi niyang siya ang magtatapos. Tumayo siya sa gitna, humarap sa klase, at saglit na tumahimik. Nagulat ako. Hindi ito bahagi ng rehearsals namin. Ano ang ginagawa niya? "Alam ninyo," simula ni Brian, "ang topic namin ay tungkol sa power of words. Pero ngayong araw, gusto kong magbigay ng halimbawa ng tunay na kapangyarihan ng mga salita. At ang mga salitang ito ay hindi bahagi ng script namin dahil nasa puso ko sila." Nagkatinginan ang mga kaklase namin. Nagkaroon ng mumunting bulungan, at naramdaman ko na ang pag-init ng mukha ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Ang kaba ko ay parang lalong sumabog, at hindi ko alam kung paano haharapin ang susunod na mangyayari. "Ethan," sabi niya, sabay harap sa akin. Nanlaki ang mga mata ko. Lahat ng tingin ay nasa amin na ngayon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Parang na-freeze ako sa lugar ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero gusto kong aminin ito sa harap ng lahat. Siguro dahil naniniwala ako sa kapangyarihan ng mga salita, at siguro rin dahil matagal ko nang hinahanap ang tamang pagkakataon. Tumigil siya saglit, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Ang mga kaklase namin ay tahimik, halos makahinga ako sa bigat ng tensyon sa silid. "Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, Ethan, na mahal kita." Mahal, kita. Parang tumigil ang mundo ko sa mga salitang iyon. Ang mga kaklase namin ay nag-ingay. May mga nagtatawanan,
May mga nagulat at ang iba ay tila hindi makapaniwala. Pero ako'y natutulala, nakatingin sa kanya, hindi alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Ano ang ibig mong sabihin, Brian? Tanong ko, halos pabulong. Hindi ko alam kung narinig niya, pero ngumiti siya, isang ngiti na puno ng tapang. Mahal kita, Ethan. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero alam kong totoo ito. Siguro dahil sa mga practice sessions natin. Siguro dahil sa paraan ng pagtawa mo. Siguro dahil sa paraan ng pagtingin mo sa akin. Pero kahit ano paman, gusto kong malaman mo na ikaw ang dahilan kung bakit espesyal ang bawat araw sa akin. Ang buong klase ay nagkakagulo na. May mga nag-cheer, may mga nagtanong, at may mga tila hindi makapaniwala sa nangyayari. At ako, hindi ko alam kung paano magre-react. Ang puso ko'y parang tumatakbo, mabilis, halos hindi ko na maramdaman ang kaba. Pero ang gulo sa ulo ko'y hindi maipaliwanag. Magsasalita na sana ako nang biglang tumayo si Miss Reyes. All right, class. Tapos na ang presentation nila. Ethan, Brian, you may sit down. Naputol lang sandaling iyon. Pero alam kong hindi pa ito natatapos. Habang bumabalik kami sa upuan namin, hindi ko mapigilang tumingin kay Brian. Ang nangiti niya'y nandoon pa rin at ang mga mata niya'y para bang nagtatanong. Ano ang sagot ko? Pero bago pa ako makapag-isip, narinig ko ang bulong niya. Hindi kita pipilitin, Ethan, pero sana. Bigyan mo ako ng pagkakataon. At doon natapos ang araw na iyon. Isang araw na nagbago sa akin. Pero hindi ko alam kung paano ko haharapin ang susunod na mangyayari. Sa araw na iyon, hindi mapakali ang dibdib ko. Parang may mga paru-paro na naglalaro sa loob ng tiyan ko habang papalapit ang oras ng aming presentation. Sa kabila ng lahat ng paghahanda, ang isip ko'y naguguluhan. Hindi dahil sa takot na magkamali sa harap ng klase, kundi sa takot sa kung ano ang mangyayari kapag sinabi ko na ang nararamdaman ko para kay Brian. Si Brian, ang kapareha ko sa speech na ito, ay naging kaibigan ko simula pa noong unang taon sa high school. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero sa paglipas ng panahon, unti-unti kong naramdaman ang espesyal na damdamin para sa kanya. Hindi ko alam kung paano sabihin sa kanya, lalo na't sa kanyang mga ngiti, sa kanyang kalmadong ugali, at sa paraan ng kanyang pakikipag-usap, nahulog ang damdamin ko. Habang nasa silid-aralan kami, nag-uusap ang mga kaklase namin, nagbibiruan, at tila walang pakialam sa nalalapit na presentation. Ako naman, nasa gilid, tahimik na pinag-aaralan ang mga huling tala, habang si Brian ay abala sa pag-ayos ng projektor. Nang magtagpo ang aming mga mata, ngumiti siya sa akin. Isang ngiti na tila nagsusumamo ng katiyakan na magiging maayos ang lahat. Sa sandaling iyon, alam kong hindi ko na kayang ipagpatuloy ang pagtatago ng aking nararamdaman. Basta, tandaan mo lang yung flow ng presentation natin, sabi niya habang nag-aayos ng kanyang mga papel. Tumango ako, bagaman ang puso ko'y tila nagdadalawang isip. Oo, sigurado akong magiging maganda ang presentation natin, sagot ko. Bagaman, ang iniisip ko ay ang magiging resulta ng aking pagtatapat. Nagsimula ang klase at isa-isa nang nagpresenta ang mga grupo. Hanggang sa kami na ang susunod. Tumayo kami sa harap. Ako sa kanan, si Brian sa kaliwa, habang nakaharap sa buong klase. Sa likuran namin ay ang screen na magpapakita ng aming mga slides. Ethan, ready ka na ba? Tanong ni Brian. Tila may bahid ng excitement sa kanyang boses. Oo, Brian, ready na. Sabi ko, kahit nasa loob ko'y hindi pa ako handa sa kung ano ang mangyayari. Nagsimula ang presentation. Sa bawat slide, sa bawat paliwanag, nagawa naming mapanatili ang interes ng klase. Naging natural ang daloy ng usapan namin, na tila kami lang ang nandito sa silid hanggang sa dumating ang huling bahagi ng aming presentation,
ang konklusyon kung saan kailangan naming magbigay ng personal na insights. At ito, mga kaklase, ang natutunan namin mula sa research na ito, sabi ni Brian, gamit ang kanyang natural na karisma na palaging bumibihag sa atensyon ng lahat. Ethan, ikaw naman. Tumayo ako, huminga ng malalim, at tiningnan si Brian. Sa sandaling iyon, nagdesisyon akong hindi na ako magpapaliban pa. Brian? Sabi ko, habang unti-unting lumalalim ang aking paghinga. May gusto akong idagdag sa ating konklusyon. Tumingin siya sa akin, nagtataka, ngunit may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Ano yon? Sa harap ng buong klase, kinuha ko ang mikropono at pinanindigan ang desisyon ko. Alam nyo, sa bawat research na ginawa namin, isa sa mga natutunan ko ay ang kahalagahan ng katapatan. Hindi lamang sa data, kundi pati na rin sa sarili. Parang bumagal ang oras. Naramdaman ko ang pagtahimik ng klase, ang pag-aantay sa susunod kong sasabihin. At sa pagkatuto ng kahalagahan ng katapatan, napagtanto ko na mayroon akong bagay na kailangang ipagtapat. Parang hindi na ako makahinga. Tiningnan ko si Brian na ngayon ay hindi na nagtataka, kundi tila nag-aantay sa susunod kong hakbang. Brian, patuloy ko, alam ko na hindi ito bahagi ng presentation natin, pero hindi ko na kayang magpanggap pa. Naramdaman ko ang pag-aalinlangan ng mga kaklase, ang tensyon sa hangin. Ngunit naramdaman ko rin ang suporta mula sa mga kaibigan at mula sa sarili kong tapang. Brian, mahal kita, sabi ko. Boses ko'y bahagyang nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Sa mga sandaling iyon, hindi ko alam ang magiging reaksyon ni Brian. Ngunit sa kabila ng takot, may pag-asa sa puso ko. Ngunit ang twist ng aking pagtatapat ay dumating nang biglang sumagot si Brian, na may ngiti sa kanyang mukha. Ethan, matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. At bago ko pa maiproseso ang kanyang sinabi, nangyari ang hindi inaasahan, biglang bumukas ang pintuan ng silid-aralan at pumasok ang isang guro. Dala ang balita na mayroong emergency drill na magaganap. Ang sandali ng aming pagtatapat ay naputol at ang buong klase ay nagmadaling lumabas. Sa gitna ng kaguluhan, hindi ko na narinig ang susunod na sasabihin ni Brian. Ngunit alam ko, sa kabila ng cliffhanger na ito, may pag-asa na ang aming kwento ay magpapatuloy sa susunod na kabanata. Sa pagpasok ng araw, tila hindi mapakali ang aking puso. Araw ito ng class presentation namin ni Brian para sa aming speech project sa Filipino. Halos isang buwan na rin kaming nag-practice para sa araw na ito. At habang naglalakad ako papunta sa classroom, hindi ko maiwasang mapaisip sa mga mangyayari. Hindi lang ito dahil sa kaba ng pagharap sa buong klase, kundi dahil sa plano kong umamin ng tunay na nararamdaman ko para kay Brian. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya, lalo na't sa harap ng lahat. Sa pagdating ko sa classroom, nakita ko agad si Brian na abala sa pag-ayos ng ilang huling detalye para sa aming presentation. Parang normal lang ang lahat sa kanya. Nakangiti siya habang inaayos ang mga visual aids na gagamitin namin. Ako naman, pilit na nagpapakalma. Tumitig siya sa akin at nagtanong, handa ka na ba, Ethan? Tumango ako, kahit pa ang totoo'y hindi ko sigurado kung kaya ko bang gawin ang aking plano. Oo, handa na. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Nagsimula ang klase at isa-isa nang tinawag ang mga grupo para magpresenta. Habang papalapit na ang oras namin, parang bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa kaba ng presentation o dahil sa nalalapit na pag-amin. Nang tawagin na ang pangalan namin ni Brian, tumayo kami at pumunta sa harap. Sinimulan ni Brian ang presentasyon. Kahanga-hanga ang kanyang kumpiyansa sa harap ng klase. Nagawa niyang makuha agad ang atensyon ng lahat, habang ako naman
ay pilit kong iniisip ang mga sasabihin ko mamaya. Nang ako na ang sumunod na magsalita, naramdaman ko ang mga mata ng bawat isa sa amin. Habang tuloy-tuloy ang aming pagsasalita, patuloy kong iniisip kung paano ko isisingit ang pag-amin ko. Nagdesisyon akong gawin ito sa huli ng aming presentation, sa parteng ako na ang magsasalita. Dito nagtatapos ang aming presentasyon. Sabi ko, ngunit may kasunod pa. Ngunit bago kami tuluyang magtapos, may nais akong sabihin. Naramdaman ko ang biglang pagtaas ng tensyon sa silid. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Tumingin ako kay Brian na tila naguguluhan sa kung ano ang mangyayari. Brian, simula ko, matagal na kitang kilala bilang kaibigan. Pero sa nakaraang buwan ng paghahanda natin para sa project na ito, may isang bagay akong natutunan tungkol sa sarili ko. Isa kang kahangahangang tao at hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Brian mula sa pagiging kalmado, naging gulat. Ethan, anong ibig mong sabihin? Tanong niya, halatang hindi inaasahan ang pag-amin ko. Tumigil ako saglit, pinipilit na huminga ng malalim bago ipagpatuloy. Brian, mahal kita. Alam kong ito ay hindi ang tamang lugar para sabihin ito, pero hindi ko na mapigilan. Natatakot akong hindi ko na magawang sabihin pa ito, kaya ginawa ko ngayon. Nagkaroon ng katahimikan sa silid. Walang nag-iingay ni walang galaw. Tila bumagal ang oras at ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng aking puso. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ni Brian, pero sa mga sandaling iyon ay para bang ang buong mundo ay nakatigil sa paghinga. Tumitig si Brian sa akin at sa kanyang mga mata, hindi ko alam kung ano ang nakikita ko. Hindi ko alam kung galit ba siya, nalilito, o may iba pang nararamdaman. Pero bago pa niya masabi ang anumang tugon, isang hindi inaasahang pangyayari ang gumulat sa amin. Biglang bumukas ang pinto ng classroom at pumasok si Miss Reyes, ang aming guro sa Filipino. Pasensya na, mga estudyante, pero may mahalagang anunsyo akong kailangan nating pag-usapan. Sabi niya. Napahinto ang lahat at ang atensyon ay napunta sa kanya. Habang naglalakad siya papunta sa harapan, hindi ko alam kung matutuwa ba ako na naiwasan ang agarang tugon ni Brian o mas lalong kinabahan. Sa isip ko, hindi pa tapos ang kwento namin. May cliffhanger sa pagitan namin ni Brian. Ano ang magiging sagot niya? Ano ang susunod na mangyayari pagkatapos ng pag-amin ko? Ang mga tanong na ito ang pumuno sa isip ko habang ang klase ay nagpatuloy sa bagong direksyon dahil sa biglaang anunsyo ni Miss Reyes. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ang mga sagot ay darating din sa tamang oras at pagkakataon. Hindi ko alam kung paano ko nagawa ang mga unang bahagi ng aking presentation nang hindi bumagsak ang aking boses. Ang kaba sa dibdib ko'y mas malakas pa sa dagundong ng mga palakpak sa bawat slide na ipinapakita namin ni Brian. Parang wala akong naririnig kundi ang sariling pintig ng puso. Mabilis, walang tigil, at tila ba nagbabanta na sumabog anumang saglit. Si Brian ang nagsalita tungkol sa penultimate slide at habang siya'y nag-i-eksplika ng tungkol sa aming research, napansin kong nakatingin ang buong klase sa kanya. Lahat ay nakatuon ng pansin sa kanya, pati na ang guro namin. Ako lang yata ang hindi dahil sa halip na makinig, nakatutok ang mga mata ko sa kanya, sa bawat galaw ng kanyang labi, sa kanyang mga mata na puno ng sigasig, sa kanyang mga kamay na nag-eesplika ng konsepto sa whiteboard. Parang bumagal ang oras. Bawat segundo'y tila naglalakad palayo sa akin. Pinahihintulutan akong pagmasdan siya sa isang paraan na hindi ko nagagawa noon. Sa mga sandaling iyon, ramdam kong handa na akong umamin. Sa wakas,
Matapos ang pag-aalinlangan, ang takot at ang hindi mabilang na mga sandali ng pag-iwas, nararamdaman kong oras na para isiwalat ang nararamdaman ko. Habang tinapos niya ang bahagi ng kanyang presentation, ako'y huminga ng malalim at nagsimula na sa aking huling slide. Pero sa halip na ang nakaplanong script ang sabihin ko, naramdaman kong hindi ko na kaya pang itago ang lahat. Alam niyo, panimula ko, habang ginagawa namin ni Brian ang presentation na ito, natutunan ko ang isang napakahalagang bagay. Nararamdaman kong unti-unting bumabaling ang mga mata ng klase sa akin. Lahat ay nag-aabang, kasama si Brian. Ngayong nakafocus na sa akin ang lahat, tila mas lalo akong kinakabahan, ngunit wala ng atrasan. Natutunan ko na. Minsan, ang pinakamahirap na part ng isang proyekto ay hindi ang research, hindi ang pagsulat, o ang presentation mismo. Kundi, ang totoo lang, ito'y ang pagharap sa sarili mong nararamdaman. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko, pakiramdam ko'y isa akong bida sa pelikula na nasa climax ng kwento. Wala na akong pakialam kung ano pa ang mangyayari, basta't masabi ko lang ang matagal ko nang itinatago. Brian, sambit ko. Mula sa simula pa lang, hindi lang basta partner ang turing ko sa'yo. Ikaw ang naging inspirasyon ko, at sa bawat araw na magkasama tayo, lalong lumalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Para akong nanonood ng sarili kong pelikula, habang ang mga salita'y patuloy na bumubulwak mula sa akin. Sa bawat salitang binibitawan ko, unti-unting bumubuo ang larawan ng kung ano ang tunay kong nararamdaman para kay Brian. Isang damdaming hindi ko alam kung paano nagumpisa, pero alam kong matagal nang naroroon. Sa harap ng lahat, patuloy ko, inaamin ko, mahal kita, Brian. Hindi ko alam kung ano ang reaksyon niya. Sa sandaling iyon, tila nag-freeze ang oras. Ang mga mata niya'y hindi ko mabasa. At ang tahimik na silid ay tila naging isang lugar na puno ng pag-aabang. Ang ingay ng klase ay biglang pumutok sa likuran. May mga bulungan, may mga hindi makapaniwala, at may mga nagtatawanan. Pero ang lahat ng iyon ay parang nasa labas ng bubble na kinabibilangan namin ni Brian. Isang mundo na kami lang ang naroroon. Isang mundo kung saan ang lahat ng tao'y parang mga extra lamang sa eksena. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ni Brian, pero sa halip na magsalita, ngumiti siya. Isang ngiting puno ng pagkagulat, pero may kakaibang init. Ang mga mata niya'y kumislap, at sa sandaling iyon, alam kong hindi ko nagkamali sa aking desisyon. Bago pa man siya makapagsalita, bigla na lang bumukas ang pinto ng silid-aralan. Lahat ay napalingon, at sa pasukan, isang tao ang nakatayo. Si Jared, ang pinakamatalik na kaibigan ni Brian. May dala siyang isang sulat, at sa kanyang ekspresyon, halatang may mahalaga siyang sasabihin. Brian, sabi niya, may isang bagay kang dapat malaman. Ang mundo'y tila nag-iba ng direksyon. Isang cliffhanger ang bumagsak sa aking harapan. At sa sandaling iyon, alam kong may paparating na pagbabago. Isang pagbabago na maaaring magpabago sa takbo ng kwento namin ni Brian. Sa kabila ng maikling panahon ng pagpaplano, buo ang tiwala ko kay Brian. Hindi lang siya magaling magsalita. May kakaiba siyang presensya na tila sinusundan ng lahat ng tao. Sa tuwing magsusulat siya ng outline o magpapaliwanag ng ideya, para sa presentation namin, napapaisip ako kung paano nagawa ng mundo na ilagay siya sa buhay ko. Ako si Ethan, ang tahimik na estudyante na bihirang mapansin, samantalang siya, si Brian, ang taong parating nasa spotlight. Ngayon, narito kami sa harap ng buong klase, handang magbigay ng pinakamahalagang presentation namin sa semester. Ang epekto ng social media sa kabataan. Kaming dalawa ang huling grupo, kaya alam kong mas mataas ang expectations ng lahat.
sa likod ng mga nakangiti niyang mata at maayos na postura. Nararamdaman ko ang kaba ni Brian, pero magaling siyang magtago. Ako, hindi. Ramdam ko ang pawis sa likod ng aking leeg at ang pagbilis ng tibok ng puso ko sa bawat hakbang papunta sa harap. Relax, Ethan. Bulong niya habang inaayos ang laptop. Kayang-kaya natin to. Tumango lang ako, pilit pinapakalma ang sarili. Sinimula ng presentation ni Brian, tulad ng inaasahan, malinis ang delivery niya. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay maayos, malinaw, at may bigat. Parang lahat ng mata sa silid ay nakatuon sa kanya. Pero sa totoo lang, ako lang talaga ang nakatitig ng buo. Hindi ko alam kung nararamdaman niya ang panakaw kong mga tingin, pero sana hindi. Sapat na ang kaba ko para sa mismong presentation. Hindi ko na kaya kung malaman niyang may iba pa akong nararamdaman. Nang ako na ang magsimula, pilit kong ginaya ang kumpiyansa niya. Pero halata ang panginginig sa boses ko. Tumingin siya sa akin at sa isang iglap, ngumiti. Isang ngiti na para bang sinasabing, "Relax, nandito lang ako." Sa ngiting iyon, parang nawala bigla ang takot ko. Parang kaya kong magtagumpay, basta kasama siya. Habang tumatakbo ang presentation, napansin kong may kakaibang liwanag sa mga mata niya. Sa tuwing binibigkas niya ang mga salita, may halong emosyon. Parang may gusto siyang idagdag, pero pinipigilan niya. Hindi ko pinansin yun noong una. Pero habang papalapit na kami sa conclusion, unti-unti kong naramdaman ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Parang may kung anong namumuong bagyo at hindi ko alam kung saan ito hahantong. Ang huling bahagi ng presentation ay isang open-ended na tanong. Sa panahon ng social media, paano natin mas makikilala ang tunay nating sarili? Nagsimula si Brian sa sagot niya, pero hindi ko inakala ang susunod niyang sasabihin. Sa tingin ko, ang sagot ay pagiging totoo sa nararamdaman mo. Sabi niya, direkta ang tingin sa akin. Hindi lang sa kung paano mo ipakita ang sarili mo online, kundi sa kung paano mo haharapin ang mga tao sa totoong buhay. Minsan, kailangan mong aminin ang mga bagay na mahirap sabihin, kahit na nakakatakot. Medyo nagulat ako sa tono niya. Hindi iyon bahagi ng rehearse namin. Tumingin siya sa klase, pero agad niyang ibinalik ang tingin sa akin. Mas matagal, mas malalim. Parang may gustong sabihin ang mata niya, pero hindi ko maintindihan. Lahat ng tao sa silid ay tahimik, nag-aabang sa susunod niyang sasabihin. Tumikhim siya, pero hindi niya binitiwan ang tingin sa akin. Halimbawa na lang, dugtong niya. Mas mababa ang tono ng boses. Ethan, may matagal na akong gustong sabihin sa'yo. Bigla kong naramdaman ang pag-init ng pisngi ko. Nabingi ako sa sariling tibok ng puso. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit niya ako tinatawag sa harap ng lahat? Sa kabila ng kaba, pilit kong pinanatili ang neutral na ekspresyon ko. Ayokong magpakita ng kahit anong reaksyon na maaaring magdulot ng maling interpretasyon. Brian, anong... Hindi ko natapos ang sinasabi ko dahil bigla siyang nangumiti. Hindi ang tipikal ng ngiti niya, kundi isang ngiti na puno ng emosyon. Ethan, matagal na kitang gusto. Buong klase ay napuno ng bulungan at may ilan pang Oh my God! Pero ako, hindi ko alam kung paano gagalaw. Parang tumigil ang mundo at kaming dalawa lang ang natira. Ang mga mata niya ay puno ng tapang, habang ako nananatiling nakatulala. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kung ano ang mararamdaman. Gusto kong nangumiti, gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw. Pero ang nagawa ko lang ay ang tumitig sa kanya. Naghahanap ng sagot sa bawat tanong na umiikot sa utak ko. Brian, bakit mo? Sorry kung hindi ito bahagi ng presentation natin, putol niya. Tumatawa ng mahina. Pero matagal ko nang gustong sabihin to. At naisip ko,
Kung hindi ko sasabihin ngayon, baka hindi ko na masabi kailanman. Ang tahimik ng klase, pero ramdam ko ang bigat ng mga mata nilang lahat na nasa amin. Para akong nasa gitna ng spotlight na hindi ko hiningi, habang si Brian tila wala nang pakialam sa mundo. Para bang ako lang talaga ang mahalaga sa kanya ngayon. Brian, ulit ko. Pero hindi ko pa rin alam kung paano ko tatapusin ang pangungusap. Ngunit bago ko pa makahanap ng sagot, may biglang tumayo sa likuran ng klase. Si Claire, ang kaibigan naming dalawa, na tila hindi makapaniwala sa nangyayari. "Ethan, sabihin mo na rin sa kanya." Sigaw niya. Halos nanginginig ang boses sa excitement. Tumigil ang lahat. Pati si Brian, bigla akong tiningnan na parang may inaasahan. Ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ngunit bago ako makapagsalita, pumasok ang professor namin. Mukhang galit. "Ano ang nangyayari dito? Bakit parang nagkakagulo?" At doon natapos ang moment namin. Cliffhanger na ipit sa pagitan ng pag-amin ni Brian at ng mundo. Na tila gustong pigilan kami. Habang tumatayo kami ni Brian sa harap ng klase, nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa kaba ng presentasyon o sa balak kong gawin pagkatapos nito. Nagsimula si Brian na magsalita. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa na para bang sanay na siya sa ganitong klaseng sitwasyon. Sa totoo lang, siya ang dahilan kung bakit hindi ako gaanong kinakabahan sa mga ganitong pagkakataon. Hindi lang siya mahusay magsalita, kundi siya rin ay isang kaibigan na laging nandyan para sa akin. Habang patuloy siya sa kanyang bahagi ng presentasyon, ako naman ay pinipilit na ituon ang aking isip sa susunod kong sasabihin. Ang mga salita ay tila naglalaro sa aking isipan, ngunit sa likod nito, isang mas matinding damdamin ang kumakawala. Ito na ang pagkakataon kong umamin, ang pagkakataon kong sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Ngunit paano kung hindi siya makaramdam ng pareho? Paano kung masira ang pagkakaibigan namin? Ang mga tanong na ito ay patuloy na gumugulo sa akin. Ngunit alam ko na kailangan ko itong gawin. Nang matapos ni Brian ang kanyang bahagi, ako naman ang humarap sa klase. Ang mga mata ni Brian ay nakatuon sa akin, puno ng suporta at paghanga. "Salamat, Brian," ang sabi ko, na sinikap ipakita ang pasasalamat sa kanyang mahusay na pagpapakilala. Ngayon, ako naman ang magpapatuloy. Habang nagsasalita ako, unti-unting nawawala ang kaba sa dibdib ko. Ang mga salita ay dumadaloy na tila kusa, at nararamdaman ko ang koneksyon sa mga tagapakinig. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, isang lihim ang unti-unting lumalabas. Alam kong kailangan ko itong sabihin sa kanya sa harap ng lahat. Alam ko na ito ang tamang oras. Ano nga ba ang sinasabi natin kapag tayo ay nagmamahal? Ang tanong ko sa klase, na sinadya kong gawing mas personal ang usapan. Tayo ba ay natatakot? O tayo ba ay naglalakas loob? Para sa akin, ang pag-ibig ay isang bagay na dapat ipaglaban. Kahit gaano pa ito kahirap, huminga ako ng malalim. At sa pagkakataong iyon, nagpasya na ako. Sa tingin ko, lahat tayo ay may pagkakataon na ipahayag ang ating nararamdaman. Kahit sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Unti-unti kong iniangat ang aking mukha upang tingnan si Brian, na tila naguguluhan sa direksyon ng aking sinasabi. At sa araw na ito, nais kong ipahayag ang isang bagay na matagal ko nang itinatago. Ang klase ay nagkaroon ng katahimikan. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa akin. Nararamdaman ko ang presyon, ngunit sa kabilang banda, nararamdaman ko rin ang lakas na dulot ng desisyon ko. "Brian," sabi ko, na ang boses ay puno ng tapang. "Matagal na kitang gusto, at hindi ko na kayang itago pa ito." Ang mga hiyawan at bulungan mula sa mga kaklase ay agad na umalingaw-ngaw sa silid-aralan.
Si Brian ay tila hindi makapaniwala sa narinig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Hindi ko na alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman ko ang gaan sa aking dibdib. Sa wakas, nasabi ko na ang matagal ko nang nais sabihin. Habang sinusubukan ni Brian na bumawi sa kanyang pagkagulat, ako naman ay tinamaan ng kaba. Paano kung hindi niya ako gusto? Paano kung hindi na kami maging magkaibigan? Ngunit bago pa man ako tuluyang magpakalunod sa mga alalahaning iyon, nagulat ako sa kanyang naging tugon. Ethan, sabi niya, na tila hirap pa ring makahanap ng tamang salita. Hindi ko inaasahan ito. Huminto siya, tila iniisip ang susunod na sasabihin. Ngunit, may isang bagay din akong gustong sabihin sa iyo. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-asa. Ano kaya ang kanyang sasabihin? Ang mga kaklase ay tahimik na nag-aabang. Ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad. At sa katahimikan ng silid-aralan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang pumasok sa silid-aralan si Miss Reyes, ang aming guro, na tila nagmamadali. Ethan, Brian, sabi niya, na ang kanyang boses ay puno ng alalahanin. Kailangan kayong pumunta sa principal's office. Ngayon na. Nagkatinginan kami ni Brian, parehong naguguluhan sa biglaang pangyayari. Ano ang nangyari? Bakit kami pinapatawag? Ang aming mga isip ay puno ng tanong, ngunit sa likod ng lahat ng ito, nararamdaman ko ang hindi maipaliwanag na kaba. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang aming presentasyon ang nabitin, kundi pati na rin ang aming pag-uusap. Habang naglalakad kami, papunta sa principal's office, nararamdaman ko ang paghawak ni Brian sa aking kamay. Isang simpleng kilos na nagbibigay ng pag-asa sa akin. Ngunit ano ang naghihintay sa amin sa principal's office? Ano ang dahilan ng biglaang tawag na ito? Sa dulo ng pasilyo, unti-unting bumabalot ang misteryo sa amin. At alam kong ang susunod na mangyayari ay maaring magbago sa lahat. Ako si Ethan at hindi ko alam kung paano ko naisip na ito ang tamang oras o tamang lugar para gawin ang pinakamalaking desisyon ng buhay ko. Sa harap ng buong klase, sa gitna ng aming presentation, at sa tabi ni Brian, ang taong matagal ko nang pinapangarap pero hindi ko kailanman inisip na maaabot. Ang araw na ito ay dapat simpleng regular na Biyernes lamang. Ang assignment namin ay isang interactive na speech tungkol sa personal values and courage. Kami ni Brian ang magka-partner. Isa siyang likas na leader, magaling magsalita, maganda ang tindig, at may kakaibang aura na parang lahat ng tao gustong makinig sa kanya. Ako naman, ang tahimik na tagasunod, palaging nasa likod, palaging nasa anino niya. Nang sumapit ang oras ng presentation, ramdam ko ang tindi ng kaba sa dibdib ko. Tumayo kami sa harap ng klase, hawak ang outline ng speech sa aming mga kamay. Napag-usapan na namin ang hatian ng mga bahagi. Si Brian ang mag-uumpisa, tapos ako ang susunod. Pero habang nagsasalita siya, habang nagbibigay siya ng mga halimbawa ng katapangan at kung paano ang personal na halaga ay tumutulak sa mga tao na gumawa ng mahahalagang desisyon, parang may kung anong bumulong sa akin. Ngayon na ang oras. And courage isn't just about facing your fears, but about standing up for what you believe in, even when it's difficult. Sabi ni Brian, gamit ang kaniyang signature na nakangiting mukha at malalim na boses. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Kasama na ako. Pero hindi niya alam na ang pinakamalaki kong tapang ay hindi sa mga salitang iyon. Ang tapang ko ay nasa puso ko. At ang tapang ko ay para sa kanya. Ethan, your turn, sabi niya, sabay tingin sa akin. Binasa ko ang unang linya ng script ko. Pero kahit anong pilit kong intindihin ang mga salitang nakasulat, parang nawawala ang focus ko. Ang kabog ng dibdib ko ay mas malakas kaysa sa boses ko.
Courage is... Napaubo ako. Naramdaman kong uminit ang pisngi ko. Tumingin ako sa mga kaklase namin. Lahat sila nakatingin, naghihintay. Pero higit sa lahat, naramdaman ko ang tingin ni Brian. Ang mga mata niyang tila nagtatanong kung ayos lang ba ako. At doon ko naisip, ano pa ang silbi ng courage kung hindi ko ito magagamit ngayon? Huminga ako ng malalim at tumingin sa kanya, diretso sa mata. Nakalimutan ko na ang script. Nakalimutan ko ang klase. Ang natira na lang ay ang mundo naming dalawa. Brian, sabi ko, halos pabulong. Pero sapat na malakas ito para marinig ng buong silid. Napansin kong unti-unting bumalik ang lahat ng mata sa akin. Pati siya, napakunot noo, tila naguguluhan. I was going to talk about courage, patuloy ko. But I realized that the truest form of courage is being honest, even when it scares you to death. Tahimik ang lahat. Ang mga kaklase namin, ang guro, si Brian, lahat sila nakatingin sa akin, hindi gumagalaw. Sa puntong iyon, wala nang atrasan. Brian, huminga ulit ako, pero pakiramdam ko nabibitin ng hangin sa lalamunan ko. Matagal ko nang gustong sabihin ito, pero natatakot ako. Pero ngayon, naisip ko, kung hindi ko sasabihin ngayon, kailan pa? Nakita kong nagbago ang ekspresyon niya. Ang nangiti niya kanina, na puno ng kumpiyansa, ay napalitan ng pagkabigla. Brian, gusto kita. Parang narinig ko ang collective gasp ng buong klase. Ang mga mukha nila ay puno ng sorpresa at ang ilan ay tila hindi makapaniwala. Pero wala sa kanila ang focus ko. Si Brian lang. Matagal na. Siguro, simula noong unang group project natin, noong tinulungan mo akong maghanap ng sagot sa math problem na hindi ko maintindihan. Simula noong tinawag mo akong partner na parang totoo mo akong kaibigan. Simula noong ngumiti ka sa akin na parang hindi ko lang ako basta tao. Parang mahalaga ako. Tahimik si Brian. Hindi siya kumikibo. Ang mga kamay niyang kanina nasa gilid ng mesa ay unti-unting bumaba. Parang hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pero ang mga mata niya ay nakatitig pa rin sa akin. Hindi siya umiwas. Hindi siya tumingin sa iba. Sa wakas, nagsalita siya. Ethan, ang boses niya ay mababa, halos pabulong. Hindi ko alam kung... At biglang bumukas ang pinto ng silid-aralan. "Excuse me," sabi ng isang pamilyar na boses. Napatingin ang lahat sa direksyon ng pinto. Si Mia, ang campus crush ng lahat, ang babaeng palaging nasa spotlight, at ang babaeng pinaniniwalaan ng lahat na may something kay Brian, ay nakatayo sa pinto, nakangiti, hawak ang isang maliit na papel. "Brian, sorry to interrupt, pero naiwan mo ang wallet mo sa cafeteria kanina?" Tumawa siya ng mahina, tila walang pakialam sa tensyon sa silid. Inabot niya ang wallet kay Brian, na parang biglang naputol ang koneksyon namin. Thanks Mia," sagot niya. Pilit ng ngiti ang ibinigay. Pero naramdaman ko ang pagbabago. Ang sandali namin ni Brian ay biglang naging malabo, nabasag ng presensya niya. At sa likod ng ngiti ni Mia, parang may kung anong alam siya. Parang may lihim siyang itinatago. Isang bagay na hindi ko pa kayang intindihin. Habang bumalik si Mia sa pinto, tumingin siya sa akin, saglit lang, pero sapat para maramdaman ko ang bigat ng tingin niya. Saka siyang ngumiti, pero hindi iyon ordinaryong ngiti. Para bang may ibig sabihin, "See you later, Brian," sabi niya bago tuluyang lumabas. Napatingin ako kay Brian, pero ang ekspresyon niya ay nagbago. Hindi ko alam kung paano ko babawiin ang sandaling iyon. Ang puso ko ay nasa hangin, nakabitin, naghihintay ng sagot na hindi dumating. At sa huling segundo, habang bumalik ang tahimik na klase, isang tanong ang sumilid sa isipan ko. May alam ba si Mia na hindi ko alam? Ang bawat saglit ay tila mas mabagal kaysa karaniwan. Naririnig ko ang tunog ng projektor na umuugong
ang mahina, ngunit malinaw na bulungan ng mga kaklase, at ang malumanay na pag-ubo ni Ma'am Ortega sa likod ng silid. Nasa harapan kami ni Brian, parehong kinakabahan, ngunit pilit pinapanatiling maayos ang aming presentasyon. Ang slideshow namin ay maayos naman. Salamat sa 3 gabing walang tulog. Pero hindi ko pa rin maiwasang magkamali sa pagsasalita tuwing napapatingin ako kay Brian. Siya ang speech partner ko. Pero higit pa roon, siya ang dahilan kung bakit palagi akong may kaba sa dibdib. Mula noong unang araw ng klase, hindi ko na maialis ang tingin ko sa kanya. Matalino, magaling magsalita, at may mga mata na parang kaya kang basahin ng buo. Hindi niya alam, pero siya ang dahilan kung bakit palagi akong excited pumasok sa eskwela. Habang ini-explain niya ang susunod na bahagi ng topic namin tungkol sa environmental sustainability, nakikita ko ang kumpiyansa sa bawat bitaw niya ng salita. Ako naman, parang nauubusan na ng hininga kahit wala pa akong sinasabi. Hindi ko alam kung dahil sa stress ng presentation o dahil sa presensya niya. Baka pareho, tumunog ang mouse. Ako na ang susunod na magsasalita. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Isang ngiti na tila nagsasabing, "Kaya mo yan, Ethan?" Tumango ako. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung kaya ko. Binasa ko ang script ko sa isip at nagdasal na sana hindi ako magkamali. Ang epekto ng deforestation ay hindi lamang nakaaapekto sa biodiversity, kundi pati na rin sa kalidad ng hangin na ating nilalanghap. Nagsimula na ako. Pilit na isinasaayos ang tono ng boses ko. Pero sa likod ng bawat salitang binibitawan ko, nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Hindi ako makapag-focus ng buo. Nakikita ko siya sa gilid ng screen, nakatingin sa akin, na parang hinihintay ang bawat salitang lalabas sa bibig ko. Ang mga mata niya, tila may iniisip na hindi niya sinasabi. Patuloy ang presentation namin. Palakpak dito, tanong doon. Mukhang maayos naman ang lahat, pero hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang kilos ni Brian. Parang kinakabahan siya, pero hindi dahil sa speech. May kung anong iniisip siya na hindi niya maamin. Napansin ko rin na ilang beses siyang napapatingin sa akin, mas madalas kaysa dati. Hanggang sa dumating kami sa huling bahagi ng presentation. Dapat ay siya ang mag-ayos ng conclusion, pero bago siya magsimula, tumingin siya sa akin. Isang malalim na tingin, hindi ko maipaliwanag. Para bang gusto niyang sabihin ang isang mahalagang bagay. Nagulat ako nang bigla niyang ibaba ang clicker at humarap sa buong klase. "Sandali lang, may gusto akong idagdag," sabi niya. Halata ang kaba sa boses niya. Napatingin ang lahat sa kanya, pati si Ma'am Ortega. Ako naman, nanatiling nakatayo sa gilid, hindi alam kung ano ang mangyayari. Sa totoo lang, ang topic na ito ay mahalaga, hindi lamang sa ating lahat, kundi sa akin din, patuloy niya. Napakunot-noo ang ilan sa mga kaklase namin, pero ako, naramdaman ko ang bigat ng bawat salitang sinasabi niya. Pero may isa pang bagay na mas mahalaga para sa akin ngayon. Isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin, pero hindi ko magawa. Bigla siyang tumingin sa akin, at doon ko naramdaman ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga mata niya, puno ng emosyon, parang may gustong sumabog mula sa loob niya. "Ethan," tawag niya sa pangalan ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, takot, kaba, o saya. Tumango ako, hindi makapagsalita. Alam kong hindi ito ang tamang lugar o ang tamang pagkakataon, pero hindi ko na kayang itago pa. Lumapit siya ng bahagya sa akin. Ang buong klase, tahimik na tahimik, parang lahat ay nakahinto sa oras. Kahit si Ma'am Ortega, parang nag-abang sa susunod na mangyayari. "Ethan, gusto kita." Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano mag-react. Ang mga mata niya, seryoso, puno ng emosyon.
Hindi siya nagbibiro. Alam kong totoo ang nararamdaman niya, pero hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang mga kaklase namin, nagbulungan. Ang iba ay nagulat. Ang iba ay napangiti. Ako naman, nanatiling nakatayo. Naninigas, hindi makapag-isip. Bago ko pa man mahanap ang tamang salita. Para sagutin siya, bigla siyang tumingin sa direksyon ni Ma'am Ortega. Pasensya na po, ma'am. Alam kong hindi ito bahagi ng presentation namin. Pero kailangan ko nang sabihin bago pa ako mawala ng lakas ng loob. Tahimik si Ma'am Ortega, pero halata sa mukha niya ang pagkagulat. Ako naman, hindi pa rin makapagsalita. Tila lahat ng mata sa silid ay nakatuon sa amin. At sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang biglang nangyari na hindi ko inaasahan. Tumunog ang bell, senyales na tapos na ang klase. Tumayo ang ilan sa mga kaklase namin, pero halata ang interes nila sa nangyari. Si Brian, nakatingin pa rin sa akin, naghihintay ng sagot. Pero bago ako makapagsalita, lumapit siya sa akin, may pilit na ngiti sa labi. Hindi mo kailangang sagutin ngayon, bulong niya. Pero sana, malaman mo lang na totoo to. Tumalikod siya at lumabas ng silid. Iniwan akong nakatayo roon, tulala, habang ang mga kaklase namin ay nagbulungan at tumingin sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pero ang isang bagay ay malinaw. Hindi na kailanman magiging parehas ang relasyon namin pagkatapos nito. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong parang bumagal ang oras. Habang nakaupo ako sa isang sulok ng silid-aralan, pinagmamasdan ko si Brian na abala sa pag-aayos ng mga papel para sa aming presentation. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko, hindi lang dahil sa proyekto, kundi sa kung ano ang pinalak kong gawin. Matagal ko nang iniingatan ang damdaming ito para kay Brian. Simula nang naging magkaibigan kami, noong nakaraang taon, unti-unti kong na-realize na iba ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ito simpleng pagkakaibigan. Ito ay isang uri ng pagnanasa na higit pa sa pagkakaibigan. Sa kabila ng takot na baka hindi niya maintindihan o tanggapin, isiniksik ko sa isip na ito ang tamang pagkakataon para umamin. Nagsimula na ang presentation. Si Brian ang unang nagbigay ng kanyang bahagi. At kitang-kita ang husay niya sa pagsasalita. Pinagmamasdan ko siya, ang paraanan ng paggalaw ng kanyang mga kamay, ang kislap ng kanyang mga mata habang nagpapaliwanag. Sa bawat salitang binibitawan niya, lalo lang akong humahanga sa kanya. Habang papalapit na ang oras ko para magsalita, naririnig kong unti-unti nang bumibilis ang tibok ng puso ko. May mga sandaling gusto ko nang umatras, pero naisip ko, ito na ang pagkakataon. Hindi ko na pwedeng palampasin ito. Tumayo ako at humarap sa klase. Sa simula, maayos pa ang takbo ng presentasyon ko hanggang sa dumating ang bahagi, kung saan kailangan kong ipakita ang visual aid na kami mismo ni Brian ang gumawa. Inabot sa akin ni Brian ang folder na naglalaman ng mga papel. Nang magtagpo ang aming mga mata, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Sa totoo lang, simula ko, may isang bagay na gusto kong idagdag sa aming presentation na hindi nakasulat sa mga slides. Nagulat si Brian sa sinabi ko. Pati na rin ang mga kaklase namin na nagtaas ng kilay. Brian, may gusto akong sabihin sa'yo. Dagdag ko habang tinititigan siya ng diretso sa mata. Kitang-kita ko ang pagkalito sa kanyang mukha, pero nagpatuloy ako. Matagal ko nang nararamdaman ito, at sa bawat araw na magkasama tayo, mas lalo kong nararamdaman na espesyal ka sa akin. Brian, gusto kita. Hindi lang bilang kaibigan, kundi higit pa roon. Natahimik ang buong klase. Ang mga mata ni Brian ay nanlaki. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Ramdam ko ang init sa mukha ko. Parang namumula na ako sa sobrang kaba. Nag-aalala ako sa magiging reaksyon niya.
Pero sa kabila ng lahat, masaya ako na naipahayag ko naan ang matagal ko nang itinatagong damdamin. Hindi siya nagsalita agad. Naiwan siyang nakatayo, nakatingin sa akin, habang ang mga kaklase namin ay nagbubulungan. Ang sandaling iyon ay parang napakahaba at ang kaba ko ay lalong tumindi. Hindi ko alam kung ano ang magiging tugon niya. Wala akong kasiguraduhan. Sa wakas, naglakad siya papalapit sa akin at narinig ko ang mga kaklase namin na parang nag-aabang sa susunod na mangyayari. Nakatitig siya sa akin at biglang ngumiti. "Ethan," sabi niya, "hindi ko inaasahan ito pero..." Natigil siya sa pagsasalita at sa sandaling iyon naramdaman kong parang may isang bahagi ng kwento na hindi ko pa alam. "Pero ano?" tanong ko, pilit na hinahanap ang kasagutan sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at sa isang iglap, bumagsak ang twist na hindi ko inaasahan. "Pero may isang bagay na kailangan kong aminin din sa'yo," sabi niya. "Ethan, hindi lang ako ang may nararamdaman. Matagal na rin kitang gusto, pero natatakot ako na hindi mo ako gusto pabalik." Ang mga salitang iyon ay para bang musika sa pandinig ko. Nagkaroon kami ng sandaling iyon na parang sa pelikula, kung saan nagkatinginan kami at nagtawanan habang ang buong klase ay nagpalakpakan at nag-cheer. Hindi ko akalain na ang pag-amin ko ay magbubunga ng ganitong kasiyahan. Ngunit bago pa man matapos ang saya, may isang hindi inaasahang pangyayari. Biglang bumukas ang pinto ng silid-aralan at pumasok si Mr. Santos, ang aming guro. "Ano itong ingay na naririnig ko?" tanong niya, tila hindi natuwa sa kaguluhan. Nagkatinginan kami ni Brian at sabay naming naisip na baka hindi ito ang tamang oras para ipagdiwang ang aming bagong natuklasang damdamin. Bago pa man makapagpaliwanag, nagsalita si Mr. Santos. "Ethan, Brian, mukhang kailangan natin ng masinsinang pag-uusap sa guidance office pagkatapos ng klase." Ang mga kaklase namin ay nagkatinginan at ramdam ko ang tensyon sa silid. Sa kabila ng saya, naramdaman ko ang kaba. Ano kaya ang mangyayari pagkatapos nito? Sa kabila ng lahat, sa puso ko, alam kong ang pag-amin ko ay hindi ko pinagsisisihan. Kahit na may mga susunod pang pagsubok na hinaharap, hindi ko na alam kung paano ko napunta sa sitwasyong ito. Ang buong klase nakatutok sa aming dalawa. Ako at si Ethan, habang hawak niya ang mikropono. Nanginginig ang boses, pero may kakaibang lakas sa kanyang mga mata. Nangyari ang lahat sa gitna ng aming presentation para sa speech class at kahit pilit kong pinapanatili ang aking composure, ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi dahil kinakabahan ako sa presentation, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na hindi ko akalaing maririnig mula sa kanya. Magsisimula kami ng aming speech tungkol sa the value of honesty in modern relationships. Ironically, base na base ang tema sa kung ano ang nangyayari ngayon. Ako ang unang nagsalita. Sinimula ng introduction habang si Ethan naman ang nakaabang sa kanyang turn. Palagi siyang maayos sa ganitong mga bagay. Magaling siyang magsalita. Confident, natural. Pero ngayong araw, may kakaiba sa kanya. Napansin ko ito nang pumasok kami sa classroom. Tahimik siya, hindi masyadong nagsasalita, at para bang may iniisip na mabigat. Pagkatapos kong gawin ang unang bahagi ng speech, tumayo siya, tumingin sa akin sandali, at saka nagsimulang magsalita. Malinaw ang simula, tulad ng inaasahan ko. Pero sa gitna ng kanyang bahagi, bigla siyang tumigil. Napansin kong nag-iba ang timbre ng boses niya. Parang may halong emosyon na hindi niya kayang pigilan. Tumikhim siya, umiling ng bahagya, at saka tumingin sa akin. "Brian," aniya, gamit ang mikropono, kaya't narinig ng buong klase ang pangalan ko. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang nanlamig ang mga kamay ko. Nararamdaman ko ang mga mata ng bawat isa sa klase na nakatutok sa amin.
Ang titig niya sa akin, seryoso, malalim, at punong-puno ng damdamin. Alam kong hindi ito bahagi ng speech natin. Patuloy niya, at natawa ang ilang kaklase namin sa likod. Marahil, iniisip nilang joke lang ang ginagawa niya. Pero mabilis niyang sinundan iyon ng, "Pero may kailangan akong sabihin. Matagal ko nang gustong sabihin, pero hindi ko alam kung kailan o kung paano. Kaya naisip ko, bakit hindi ngayon? Hindi ko alam kung anong gagawin ko." Tumayo lang ako roon, nakatitig sa kanya, habang naririnig ko ang malalakas na tibok ng puso ko. Gusto ko sanang magsalita, pero parang natuyuan ako ng laway. Lahat ng tao sa klase, tahimik na tahimik, parang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. "Brian," ulit niya. Mas mahina ang boses ngayon, pero mas matindi ang emosyon. "Gusto kita." Parang tumigil ang mundo. Hindi ko alam kung paano ako huminga. Ang mga mata ng kaklase namin ay halos hindi kumukurap. Ang iba ay may halong hangiti sa labi. Ang iba ay nagbubulungan. Pero ako lang ang natira sa katahimikan. Ako, si Ethan, at ang mga salitang binitiwan niya. "Alam kong hindi ito ang tamang lugar o oras." Patuloy niya, pero hindi ko na kayang itago. "Ang tagal ko nang hinahangaan ka, Brian. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Pero, ito na. Ito na ang pagkakataon ko. Wala akong pakialam kung ano ang iisipin ng iba. Ang mahalaga, alam mo." Hindi ko alam kung ano ang uunahin kong isipin. Ang reaksyon ng mga kaklase namin, ang lakas ng loob ni Ethan, o ang sarili kong nararamdaman. Seryoso ba ito? Totoo ba ang nangyayari? Pero hindi ako makapagsalita. Lahat ng salita na nasa isip ko, biglang nawala. Ang tanging naririnig ko ay ang paghinga niya, ang paghinga ko, at ang katahimikan ng klase. Bigla siyang nangumiti. Hindi ko alam kung paano niya nagawa iyon matapos ang lahat ng nangyari. Pero sa ngiti niyang iyon, may nakita akong kakaiba. Isang uri ng tapang na hindi ko pa nakikita sa kanya noon. At sa mga sandaling iyon, may bahagi ng puso ko na humanga sa kanya, kahit hindi ko pa alam kung paano ko haharapin ang mga bagay pagkatapos nito. "Mahalaga ka sa akin, Brian," dagdag niya. Mas mahina ang boses, pero mas ramdam ang bigat ng bawat salita. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin, pero gusto ko lang na malaman mo. Napatingin ako sa mga kaklase namin. Ang ilan ay nakangiti, ang iba ay mukhang naguguluhan, pero hindi nila mahalaga sa akin. Sa sandaling iyon, ang mahalaga lang ay si Ethan, ang mga mata niya, ang mga salitang binitiwan niya. Bago ako makapagsalita, biglang tumayo ang professor namin. Tumikhim siya at lahat ng tao sa klase ay bumalik sa tahimik na estado. "Ethan, Brian, natapos na ba ang speech ninyo?" Tanong niya, halatang pilit na pinapanatili ang propesyonal na tono. Tumayo si Ethan, tumingin sa profesor at mahinang tumango. "Oo po ma'am, pasensya na po." Ngumiti ang professor, pero may halong pag-aalinlangan. Well, that was unexpected. "Okay, we'll move on to the next pair." Habang bumababa si Ethan mula sa harap, tumingin siya sa akin at bumulong, "Brian, hindi mo kailangang sagutin ngayon. Pero sana, huwag mo akong iwasan." Tumayo ako roon, hindi pa rin makagalaw. Pero bago pa tuluyang matapos ang araw, may isang tanong na biglang pumasok sa isipan ko. Isang tanong na hindi ko inaasahan. Paano kung hindi ko siya kayang tanggihan? Sa araw na iyon, ang kabog ng dibdib ko ay tila hindi mapakali habang papalapit ang oras ng aming presentasyon ni Brian. Ang silid-aralan ay puno ng ingay, ngunit ang lahat ng iyon ay tila lumulutang sa likod ng aking isipan. Ang mga mata ko ay nakatuon sa isang tao, si Brian. Magkasama kaming nag-rehearse, nagplano at nag-aral para sa presentasyong ito, ngunit lingid sa kanya, may isang bagay na pinili kong ilihim. Ngayon,
Sa harap ng aming mga kaklase, naramdaman kong panahon na para ipahayag ang damdamin kong matagal ko nang kinikimkim. Habang nakaupo ako sa tabi ni Brian, naramdaman ko ang kanyang siko na bahagyang sumasagi sa akin. Isang maliit na sinyales na magkasama kami sa bagay na ito, na kahit papaano ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Handa ka na ba? Tanong niya, ngumiti sa akin ng may kumpiyansa. Tumango ako, kahit na sa loob, pakiramdam ko ay parang may mga paru-paro sa aking tiyan na nagwawala. Nagsimula ang presentasyon at lahat ng mga mata ay nakatuon sa amin. Sa kabila ng kaba, naging maayos ang daloy ng aming talakayan. Si Brian, sa kanyang kadalubhasaan, ay walang kahirap-hirap na ipinaliwanag ang mga komplikadong konsepto na aming pinag-aralan, habang ako naman ay dinagdagan ito ng mga detalye at halimbawa. Ang chemistry naming dalawa sa entablado ay hindi maikakaila at naramdaman kong mas lalo akong nagiging determinado. Habang papalapit ang pagtatapos ng aming presentasyon, nagpakawala si Brian ng isang biro na nagtamo ng tawanan at palakpak mula sa mga kaklase. Iyon ang aking senyales. Ang huling bahagi ay akin. At sa pagkakataong ito, hindi lamang tungkol sa aming paksa ang aking sasabihin. Tulad ng sinabi ni Brian, panimula ko, ang komunikasyon ay susi sa lahat ng relasyon, maging sa akademiko o personal na aspeto. Nagbigay ako ng isang sulyap kay Brian na nagbigay sa akin ng isang nakangiting tingin. At speaking of personal relationships, may isang bagay akong gustong sabihin na hindi bahagi ng aming presentation. Napakunot ang noo ni Brian, tila nagtataka sa aking sinasabi. Ang silid-aralan ay biglang napuno ng katahimikan, ang uri ng katahimikan na umiikot sa pag-usisa. Nararamdaman kong bumibigat ang aking dibdib habang patuloy kong sinasabi ang aking mga salita. Brian, sa loob ng ilang buwan na tayong nagtatrabaho sa proyekto na ito, may isang bagay akong napagtanto. Alam kong hindi ito ang tamang lugar, pero gusto kong malaman mo, at ng lahat, na mahal kita. Hindi lang bilang kaibigan, kundi higit pa rito. Isang masalimuot na halo ng reaksyon ang bumungad sa akin. Pagkamangha, pagkabigla, at ilang mga bulungan mula sa mga tagapanood. Nagpatuloy ako, kahit na tila huminto ang oras. Alam kong maaaring hindi mo inaasahan ito, at hindi ko rin alam kung ano ang magiging reaksyon mo. Pero sa bawat oras na magkasama tayo, nararamdaman ko na hindi ko na kayang magpanggap na wala. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mukha ni Brian. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya, ngunit hinintay ko ang kanyang tugon. Ang katahimikan ay tila umaabot sa kawalang hanggan. At sa puntong iyon, ang kaba ko ay nasa rurok. Si Brian ay biglang ngumiti, isang nangiting hindi ko maipaliwanag. Ethan, simula niya. Hindi ko inaasahan ito, ngunit sa totoo lang, may sasabihin din sana ako sa iyo pagkatapos ng presentation na ito. Nagulat ako sa kanyang sinabi, at ang mga kaklase ay tila mas lalong naging interesado sa aming usapan. Ano yon? Tanong ko, hindi maitago ang pag-asa sa aking tinig. Ngunit bago pa siya makatugon, biglang bumukas ang pinto ng silid-aralan. Pumasok ang aming asaguro, mukhang nagmamadali. Pasensya na sa pagkaantala, wika niya. Pero may mahalagang anunsyo akong kailangan sabihin. Lahat ay nag-ayos sa kanilang upuan at ang aming moment ni Brian ay biglang naputol. Ang guro ay nagsimulang magbigay ng anunsyo tungkol sa isang malaking pagbabago sa aming kurikulum. Isang bagay na maaaring makaapekto sa lahat ng aming mga plano sa hinaharap. Habang ang guro ay nagsasalita, ang isip ko ay nasa pagitan ng kaba, pag-asa at pag-aalala. Ano kaya ang sasabihin ni Brian? Sa gitna ng hindi inaasahang interruption, ang sagot niya ay tila naging isang cliffhanger sa aking buhay.
Isang bagay na hindi ko inaasahang mararanasan sa pagkakataong ito. Habang nagpatuloy ang anunsyo, ang mga mata ni Brian ay nakatuon sa akin. Tila may sinasabi na hindi kayang ipahayag ng mga salita. Sa kabila ng pagkaantala, naramdaman ko ang isang uri ng koneksyon sa kanya, isang pag-asang hindi ko inaasahan. Ngunit ang tanong ay nananatili. Ano ang sasabihin niya pagkatapos ng lahat ng ito?